Dati kang baklang pasayaw-sayaw sa kalye, maiksi ang suot, tinatawanan, pinapalakpakan. Makikita si Chocolate, magulo yan sa politika. Ganito ay banimbing naman yan eh. Tuwing dumarating ang Semana Santa, maraming tao ang nagpapakita ng kanya-kanyang ritual upang makapagpenitensya. Ayon sa kanilang paniniwala, ito ay paraan nila upang magpasalamat sa Diyos o kaya'y makiisa sa paghihirap na dinanas ni Kristo sa Kalbaryo. Ako si Angelo Vargas o tinatawag na Brother Angelo. Ang pangalan ko dati o screen name ay Choknat na pinangalan sa akin ni Mr. Joey De Leon sa Wow Mali nung ako ay nasa TV5 pa. Sino yun? Sino yun? Si Choknat. Kilala mo si Choknat? Hindi, mas maganda. Hindi mo kilala yun. Hindi nyo kilala. Sa piling ko masaya ang buhay ko dati kasi una, ma-impluwensya kang tao lalo na sa lugar ninyo, kilalang kilala ka. Tsaka feeling sikat ka kasi konting kembot sa TV, pera na, pag-iimbitahan ka ng mga politiko sa mga rally nila, iimbitahan ka sa mga event, sa mga piyesta, sa mga birthday, sa mga debut, so mabilis ang pagitan ng pera. Marami kang kaibigan kasi nga famous ka, kuno, sa lugar ninyo, pero syempre sa feeling ko lang yun. Choknat, happy birthday sa'yo dahil dyan, close na tayo. Person mo? Anong ako ay nasa larangan pa ng telebisyon at politika, nagkaroon ako ng problema. So, may isa akong tinulungan na tao na nung nanalo, parang yung mga kasama niya ayaw na madikit ako sa kanya. So, ginawan ako ng kwento. So, nakatanggap ako ng case sa court. So, nung nawala lahat ng kaibigan ko, nung nangyari yun. And then, nung hindi ko na alam gagawin ko, naisip ko magpakamatay. Kaya sabi ko, kung makukulong ako, malulungkot ang nanay ko. And then, bigla na may kumatok sa bahay ng mga kabataan na hindi ko kilala. At nagsabi, inaalok kung pwede daw bang mag-akit sila ng puon ng Nazareno na nakabalangay sa Quiapo. So ako po, that time, dahil busy ako, tinanggihan ko yun. Kasi nga busy ako kakaatin ng hearing, naghahanap ako ng lawyer. So narinig ako ng mother ko at sabi niya, huwag ko daw tanggihan dahil masama daw yun. Dapat daw tanggapin lang. So tinanggap ko. Unang gabi, ang tanong ko sa kanya nung ako nagbabantay, anong pakay mo sa dami ng bahay? Bakit dito ka sa amin? Kinabukasan, naghanap kami ng lawyer ng parents ko. Wala kami mahanap na lawyer, lahat sarado. Kasi Sabado de Gloria pala noon, taong 2017. Nung nasa Blumentritt na kami, talagang may sign ng Panginoon na nagpakita siya ng rainbow. Ang rainbow, nakikita lang natin yan pagkatapos ng ulan. So parang na-curious ako, bakit may rainbow sa taas ng MRT? Wala namang ulan. Pag uwi ko, sinearch ko sa Google, what is the meaning of rainbow? Ang lumabas, hindi siya LGBT. Ang lumabas, rainbow is a covenant of God sa kanyang mga nilikha na tuwing lulutang daw yung kanyang bahaghari, ibig sabihin, palatandaan na hanggang ngayon tutupad siya sa kanyang mga pangako. Hindi ko ganun pinansin yun na parang na-amaze lang ako. The other day, nagpost ako sa Facebook na may puon nga sa amin kung sinong mga deboto gustong dumalaw. May isa akong kaibigan din na politiko na nagpunta sa bahay. Tapos, sabi niya, di ba, umating ka ng charismatic, sulat ka ng prayer request, tapos ipit mo sa paan ng Nazareno. So, ang sinulat ko doon, kung totoo ka kasi dinudumog ka ng mga tao sa Quiapo, maghimala ka sa buhay ko, maglilingkod ako sa'yo. Pero yun, nasa isip ko na yun, ang sinulat ko yun, trip-trip lang yun. Ilang weeks lang, may dumating na court order sa bahay, dismiss yung kaso, panalo ko. Yung unang kinita ko sa sahod ko, nagpagawa ko ng puon, nag-search ako kung saan nagpapagawa ng puon, umuukit. At hindi ko naman in-expect, na nung imi-message ako ng sculptor, na mismong araw ng birthday ko. So, nirehistro ko siya sa Quiapo. Nung nirehistro ko siya, hinihiram siya ng mga tao sa Camarin, sa Novaliches, ng libre. Dumating sa pagkakataon na nagre-request na yung mga tao na mag-praise and worship. So, sabi ko, paano tayo kakanta? Wala tayo manunugtog. So, Bluetooth speaker lang po kami. And then, yung mga nanay, alam mo naman yung mga nanay, talagang mga madasalin, hindi sila nakontento na nagro-rosaryo lang. Ang gusto nila, mag-Bible sharing. Sabi ko, hindi ako marunong sa Biblia. So, sabi ko, Lord, kung hindi, ititigil ko. Alam niyo po, pagbukas ng Biblia, ang una ko nabuksan, Jeremias chapter 33 verse 3.
Sabi doon, tumawag ka sa akin, tutugunin kita, at ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo maunawaan. Palakpakan natin ang Panginoon. Masarap po makipag-usap sa Panginoon. Amen? At ang maganda niyan, kayo lang at ang Diyos ang nakakaalam. Nung ako ay naglingkod, after po nung na-dismiss yung kaso, bumalik naman ako sa dati kong kasalanan eh. Nanlalaki ako, nag-misgay ako, di ba, nag-boyfriend ako. Ang pangit lang, kahit masaya ako noon, kasi parang, normal na lang na tatawagin ka baklang salot, di ba? Biro-biro lang. Pero pag dinamdam mo yun, masakit, biruin mo, anak ka ng Diyos, nilikha ka, tapos tatawagin kang baklang salot. Pero ang kaibahan, pag naglilingkod ka na, tinataas ng Diyos yung dangal mo. Kasi hindi po murkit naglilingkod tayo, perfecto tayo. Sa pananalita lang po, hindi natin namamalayan, nagkakasala na tayo, nakakasakit tayo ng ating kapwa. Ang tungkulin lang nating mga naglilingkod sa Panginoon, ipagdasal sila at ipakilala ang Diyos sa kanila. Kasi tulad ko po, kahit naman gulpihin ako ng nanay ko at ilang beses akong pinalo noon, hindi naman niya ako nabago. Narinig ko lang po ang nanay ko na nakaluhod sa kama nung umuwi ako ng 10 oras ng gabi. At isa lang ang narinig ko sa kanyang salita, na Panginoon, hindi ko na po kaya ang anak kong si Choknat. Isinusuko ko na po siya sa inyo. Ingat po. Oo, thank you. Isang taong naiwan sa kalbaryo ng mga makasalanang pamumuhay. Ngayon ay siya na ang naghahanap ng mga taong aakayin pabalik sa tamang landas. Maraming salamat sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon at pribilehiyo na makasama ko ang mga anak mo ng Diyos. At nananalig po kami, Panginoon, sa pagbabalik ko. Pagkunin mo kami isa sa ama sa iyo, pagbabalik. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ng Ama, Anak, at Espiritu. Salamat sa inyo. Makabait. Yung mga pulubi, di ba, yung mga nasa bilangguan, alalahanin natin sila. Kasi biblical po lahat yan. Di ba sabi, Panginoon, kailan po kayo nagutom at kayo aming pinakain? Kailan po kayo nauhaw at kayo aming pinainom? Di ba sabi ng Panginoon, nung ginawa mo yon sa pinakamaliit kong likha, ginawa mo na rin yun sa akin. Katulad ng karamihan, marami ang nag-aasam ng pagbabago at mga biyayang hinihiling mula sa Diyos na inaasahang magpapabuti at magpapaganda ng takbo ng kanilang buhay. Ang pagbabago po, paano i-maintain, mahirap. Kaya po ako nagdesisyon na maglingkod na sa Panginoon. Kasi dati parang wala lang ako makapitan. So, nung natapos po yung kaso, maraming tao na rin ang sumama sa akin na mga hindi ko kilala. Marami ring nabago ang buhay na dati mga nagsusugal, na mga manginginom, nung nakilala nila ang Panginoon sa pamamagitan ko, talagang umiwas din po sila sa bisyo. Kaya sabi ko, pag huminto pa ako, baka ako ang managot sa mga kaluluwa na mga naakay ko palapit sa Panginoon. So, nagpatuloy po ako. At dito po natin matututunan yun sa mga ganitong community. Amen po ba? Kaya dati, kung ang tingin sa akin, baklang chok na, baklang salot yan. Baklang maingay, baklang palaway. Ngayon po, pag sinabing choknat, si choknat yung ano na ngayon, binago ng Panginoon. So, ang nag-glorify na, hindi na yung pangalan ko, yung kasikatan ko, kundi ang nag-glorify na, yung pangalan ng Panginoon. Nung paglabas ko sa kinagisnan kong mundo, may mas magandang mundo pa pala. Sa bawat pangyayari sa ating buhay, may dahilan ng tadhana upang tayo ay tawagin. Sa panahong nais mong magbago at mas maging matuwid, patunay lamang ang kwentong ito na mayroong kang masasandalan sa tuwing nahihirapan. Sa patuloy na pag-ikot ng mundo, tiyak na mayroong mga pagbabagong mangyayari. Ang palaging hamon sa atin ng buhay ay kailan ka handang tuwirin ang iyong pamumuhay.